Okay, simulan natin. Tatalakayin natin ng isang op-ed na sumisiyasat sa isang napakalakas na pangungusap, isang pangungusap lang. Pero ayon sa pagsusuring ito, sapat na raw para subukang baguhin ang mismong pundasyon ng ating batas. Halina't himayin natin kung paano binuo ang argumentong ito na nagsimula lahat sa isang pahayag mula sa Vice-Presidente ng Pilipinas. At eto na nga yun. Ito ang mismong sentro ng buong usapan, yung pahayag ni Vice Presidente Sara Duterte para sa kanyang ama, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang konteksto nito, nakadetain noon ang dating Pangulo habang may kaso sa International Criminal Court. 11 salita, ganyan lang kaikili. Pero ayon sa sumulat ng source material natin, hindi ito basta-bastang mga salita. Para sa kanya, ito ay isang malinaw na pagtatangka na baguhin kung paano natin dapat unawain ang ating sariling konstitusyon. Okay, unang bahagi. Paano nga ba yung kaso ng isang tao biglang nagiging issue ng buong bansa? Well, ayon sa analysis, yung pangungusap na yun mismo, yun ang ginamit na parang bandera. Isang paraan para sabihin sa 11.5 milyong Pilipino na, uy, yung personal na laban na ito, laban nyo rin. Para mas maintindihan natin, mahalaga yung konteksto. So saan ba ito sinabi? Sa isang birthday message pala para sa dating Pangulo. At dito yung tingin ng may akda na crucial Para sa kanya, yung kaso sa ICC ay hindi laban sa isang leader ng bansa, kundi isang criminal proceeding laban sa isang pribadong mamamayan na. At dito na ngayon, nagkakaroon ng, banggaan. Kasi ayon sa source, yung tunay na kahulugan ng soberanya, yung nakasulat sa batas, ay direktang sumasalungat sa ideyang isinusulong doon sa pahayag ng Vice-Presidente. Let's see. At kitang-kita naman dito, di ba? Napakalinaw kung paano ipinapakita yung sentral na argumento ng buong OPED. Sa isang banda, yung sinabi ng Vice-Presidente. Sa kabila naman, yung mismong sinasabi ng pinakamataas na batas ng bansa, magkaibang magkaiba. At dito, binaliktad ng source yung argumento. Sabi niya, teka muna, yung pakikipagtulungan sa ICC, hindi raw yung pagsuko ng soberanya. Sa katunayan, ito pa nga raw ang aktibong paggamit nito. Isa itong desisyon na ginawa ng gobyerno para sa kapakanan ng taong bayan ayon sa isang treaty na pinirmahan nito. So kung soberanya na ang pag-uusapan, ang sunod na tanong ng pagsusuri, konsistente ba ang paggamit nito bilang depensa? Dito naman sila nag-focus. Dito itinuturo ng may akda ang isang bagay na tinatawag niyang mapiling soberanya. Para sa kanya, may malaking kontradiksyon. Ikinukumpara niya yung sabi niya dumadagundong na galit laban sa investigasyon ng ICC kumpara sa sinasabi niyang tila pananahimik pagdating sa issue ng West Philippine Sea. Okay, lumalalim yung usapan. Dahil higit pa sa legal na argumento, may nakikita yung may akda na mas malalim na political philosophy sa likod ng mga salita ng Vice-Presidente. At para maitayo yung argumento niya, binalikan niya muna yung isang fundamental principle ng isang republika. Ano yun? Na kapag ang isang leader ay bumaba na sa pwesto, sa mata ng batas, isa na siyang pribadong individual. Yung personal niyang problema, hindi national crisis. At dito na pumasok yung historical comparison. Para sa sumulat, yung argumentong isinusulong ay hindi raw para sa isang modernong republika. Mas malapit pa raw ito sa sinasabi ng mga hari noong unang panahon. Ako ang Estado. So dahil doon, ito yung tanong na iniiwan sa atin ng may akda. Hinihiling ba sa ating lahat na ituring ang isang personal na kasong legal bilang kahiyaan ng buong bansa? Yon daw ang pinakaugat ng lahat. Pero alam niyo kung ano ang nakakagulat? Ayon sa source, ang mismong estratehiyang politikal na ito ay tila nag-backfire at pumalpak sa legal na aspeto. Inilatag ng may akda yung parang domino effect kung paano ito nangyari. Una, tinawag yung proseso na kidnapping. Pangalawa, syempre, ginamit ito ng prosekusyon bilang ebidensya ng non-compliance. Pangatlo, dahil doon, sinabi ng korte, may panganib na tumakas. At ang resulta, yung pang-apat na hakbang, tinanggihan yung hiling para sa pansamantalang paglaya. Ganoon daw nagkadugtong-dugtong ang mga pangyayari. At dito na tayo sa huling punto ng pagsusuri na marahil ay ang pinakamabigat sa lahat. Ano ba ang nagiging epekto yung pasanin ng ganitong argumento para sa buong sambayan ng Pilipino? Paulit-ulit na binabalikan ng source yung numerong ito, 115 million.
Dahil para sa kanya, ang soberanya ng Pilipinas ay hindi pag-aari ng iisang tao, kundi ng 115 milyong mamamayan nito. At ano ang resulta nito ayon sa may akda? Isang napakabigat at hindi makatarungang pasanin daw. Hinihiling sa mga Pilipino na damhin ang kahiyaan para sa kaso ng isang tao. At yung focus, imbes na nasa ebidensya, nalilipat daw sa kung taga-saan ba ang mga hukom. Sa huli, isinasanla raw ang dignidad ng bansa para sa depensa ng isang pamilya. At dito tayo iniiwan ng OPED, isang napapanahong tanong na siya na ring buod ng buong argumento. Pinapaisip talaga tayo kung sino nga ba ang tunay na nagmamay-ari at nagdadala ng bigat ng soberanya ng isang bansa. Isang tao lang ba? O ang buong sambayanan?